every thirst from their eyes. And death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Wow, napakasarap. Ito yung pinakamasarap na sitwasyon doon sa langit. Ito yung pinakamasarap. Pag andun na tayo sa langit, hindi na natin maranasan ang mga ganito, hindi na tayo iiyak. Amen. Mga kapatid, ito ang ating pakamithiin. At higit sa lahat, ating kamtan, itong ganitong sitwasyon pag andun na tayo sa langit, ito hindi natin ito maranasan kung ikaw ay hindi magpapatuloy sa paglingkod ng ating Panginoon, mga kapatid. Habang andito ka pa sa mundo, huwag tayong maging mangmang sa katotohanan about Jesus. Kasi Jesus died for you. Dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Our physical body. Yes, we are here in the earth, sa mundo. Kahit gaano tayo kasaya, dahil gaano tayo na andyan lahat, pero dumating ang time na tayo ay iiyak. Di ba? Umiiyak tayo, mga kapatid. Sino hindi umiyak ngayon dito? Lahat tayo umiyak kasi kanya-kanyang may mga pinagdaanan tayo habang andito sa mundo. Nalulungkot ka, umiiyak ka, kasi biglang pumanaw yung mahal mo sa buhay. Alangan naman tumatawa ka. Di ba? So ito yung buhay natin sa mundo, mga kapatid, na talagang may makamtan, pero doon sa langit, na wala ng kamatayan sa piling ng ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, ito ang pinaghahawakan natin. Nasa dain sa buhay natin, meron tayong patutunguhan. Yun lang, kailangan focus sa will ng Panginoon. Napakapalad nga natin, mga kapatid, dahil tunay nga na nakilala natin ang Diyos ng buong katapatan. Kasi ang heaven, yun ang final destination natin, mga kapatid. Yan ang final destination natin. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord, sa pangako mo. At doon sa langit, sabi dito, no more pain, no more sorrow, no more crying. Hindi na natin mararanasan yung mga kasakit, yung mga kalungkutan, yung mga kapighatian. Gusto niyo bang maranasan yan, mga kapatid? Hindi na natin maranasan yan. Pero dito sa mundo, ano, mga halos nangyayari? Ano na mga, Diyos ko, ang daming mga kahit gaano kaingat, anong klase mga sakit ang mayroong mga tao, kalimitan yung sakit ng mga kanser. Pati bulsa mo, nagkaroon na rin ng karamdaman. Diba? Pati bulsa mo, nagkaroon din ng karamdaman dahil sa sakit mo. Kaya ang hirap magkasakit, mga kapatid. Kakainin tayo ng kalungkutan, depresyon, kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay habang nandito tayo sa mundo. Pero thanks to the Lord. We need to thank you for the Lord, for His goodness, for His mercy. Na talagang yun ang pinanindigan natin, paniniwalaan. Talagang nangyayari ito sa lahat ng mga tao. Kaya, mga kapatid, ito ang dahilan na kailangan hindi tayo dapat hinto sa paglingkod sa Diyos at mananampalataya. Hindi tayo hinto, mga kapatid. Patuloy lang tayo. Kasi sa langit, yun ang perfect na lugar. And heaven is the perfect place para sa atin, mga kapatid. Sa bawat taong naglilingkod, sa taong mga nilalang ng Panginoon. Yun ang perfect place, mga kapatid. Kasi yun lang naman, there's two way. Dalawang bagay lang, dalawang daan lang ang papatunguhan natin. Amen? Yung una, yung walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pangalawa, yung walang hanggang buhay na kapiling natin ang Panginoon. So, saan doon ang pipiliin natin? Siyempre, yung buhay na walang hanggan, na kasama natin ang Diyos, yung eternal life. Yun yung pipiliin natin, mga kapatid. Yung buhay na walang
ng ating Diyos, hindi ka naiiyak. Wala ka ng sakit doon, wala ka ng kalungkutan. That's why we are so blessed dahil habang narito tayo sa mundo at ating natagpuan ang tamang daan at tunay na katotohanan na ang Panginoon lamang. Kaya nga sabi dito, the old things have disappeared. Mawawala dahil sa piling ng Diyos ay puno ng kaligayahan, full of joy sa piling ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang daming mga taong alam natin na maraming mga tao sa mundo, masyado nilang niyakap ang kamunduhan. Maraming mga tao na masyado nilang niyakap ang kamunduhan, inuubos nila ang kanilang lakas, panahon, wala ng time magsimba, wala ng time, busy na sa lahat ng bagay, busy na sa kanilang mga resources. Pero dapat mas higit nating bigyan ng importansya ang tunay na yung maghahatid sa atin doon sa kalangitan na walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun ang higit nating pansin, yun ang higit nating gagawin, mga kapatid. Walang masama na kumakayod tayo, magsisikap tayo para sa ating pamilya, pero huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng time. Kailangan siya yung priority sa buhay natin. Kaya mga kapatid, alam naman natin na napakasarap mamuhay na kasama ang ating Panginoon. Pero you need to focus. Amen? Kailangan nating i-focus ang buhay natin sa Panginoon. Kailangan hindi mawala ang ating Diyos sa puso natin. Kailangan narito siya palagi sa gitna ng ating buhay sa araw-araw. Amen? Kasi ang lahat ng mga bagay ay lumipas. Kagaya ng buhay natin, lumipas din ang buhay natin. Dahil tayo ay mamamatay. Hindi tayo mamuhay dito sa mundo habang buhay. Meron tayong hangganan, mga kapatid. So dito sa third point, sabi dito, there is no more light. Wow! There shall be no night there. Amen? They need no lamp nor light of the sun. For the Lord God gives them light, and He will shall reign forever and ever. Amen, mga kapatid. So, sabi dito, sa langit, wala ng gabi, wala ng dilim. Kasi wala ng dilim, kasi wala ng gabi, di ba? Lahat doon ay puno ng maliwanag dahil sa kanindingan, sa kaluwalhatian ng ating Diyos, mga kapatid. Mararanasan natin itong kaluwalhatian, kanindingan ng ating Panginoon pag tayo ay nakasama doon sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Napakasarap ito, yun ang mga pangako ng Panginoon. Dito sa Book of Revelation chapter 22 verse 5, sabi dito, do'y wala ng gabi, kaya hindi na sila ano yung tawag doon? There shall be no light. Amen. So dahil ang Panginoon ng Diyos ay magiging ilaw natin, mga kapatid, at maghahari sila magpakailanman. Ito yung sabi ng Panginoon Diyos sa Book of Revelation, mga kapatid. Puro revelation tayo, mga kapatid. Dahil ang Panginoon siya yung maging ilaw natin, yung kaluwalhatian ng Panginoon, yun ang nagnilingning doon sa lugar na yun. Kaya wala ng light, wala ng gabi, lahat ay maliwanag. Ito yung sitwasyon doon sa langit. Ito yung gusto nating malalaman kung anong klase, anong kalagayan doon sa langit, mga kapatid. Basahin niyo yung Revelation. Makikita niyo doon lahat. Alam niyo, mga kapatid, di ba, nakaka-stress habang nandito tayo sa mundo. Buwan-buwan, nagbabayad tayo ng bill sa Meralco. Minsan, kinakabahan ka na. Naranasan ko din yan noon. Pagkatapusan na, andyan na, nag-checking na sa meter. Sa isa, magkano na kaya ang bill ko ngayon? Diba? Nakabahan ka kung magkano na, baka ang laki na. So, tapos meron pa.
If you forget to pay, tako, putol ka agad yun. Walang patawad, putol ka agad. Tapos ang tagal pa, ilang araw pa bago ibalik, magbabayad ka pa ng fine sa pagkukunik. So yun ang buhay dito sa mundo, mga kapatid. Yung ilaw na ginagamit natin, kailangan pa nating bayaran. Pag wala kang pambabayad, nako, ang dilim ng bahay mo, wala kang ilaw dahil pinuputulan ka ng electricity. Ang ilaw at liwanag mo ay galing sa electricity, di ba? Kailangan kang magbayad kasi para mayroon kang ilaw. Pero doon sa langit, wala ka ng bill na mabayaran. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Napakasarap ang buhay doon sa langit, mga kapatid. Wala ka nang babayaran kahit ano, lahat libre. Wala tayong makikitang dilim doon. Puro liwanag, kaningningan, dahil kasama natin ang Diyos, kasama natin ang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, napakasarap maglingkod sa Diyos habang buhay. Diba? Palakpakan natin ang Diyos. Masarap maglingkod sa Diyos habang buhay. Amen. Tapos sabi tayo, nauhaw ako. Kasama. Dahil sa langit, sinasabi sa kanya na sa kanyang salita, wala ng dilim, wala ng gabi, dahil ang liwanag doon ay mula sa kaluwalhatian ng Diyos. Grabe ang ating Panginoon. Grabe talaga. Hindi mo ma-appreciate ang kaluwalhatian, kadakilaan ng Panginoon. Mga kapatid, yun ang Diyos natin. Diyos natin yan, mga kapatid. Itong mga pangako ng Panginoon sa atin na makanta natin ito. Pag tayo ay nanatili hanggang sa kamatayan na naglilingkod ka sa Panginoon, ito'y makakanta natin. So sabi dito, punta tayo sa pang-apat. Ang bilis yata. Mabilis ba ako magsalita? Okay lang. Sabi dito, there is no more hunger and thirst. Wow, napakasarap. Pagpakan na natin ng Diyos, praise the Lord. Hindi ka na nagugutom, hindi ka na mauupaw. Ito yung sitwasyon doon sa langit na ito yung ating bitiin, mga kapatid. Itong mga ganitong mga sitwasyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Ito ang pinakamasarap na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Wala nang mauuhaw, wala nang magugutom dahil iba ang sitwasyon sa langit. Ang bawat isang kaluluwa at ang bawat isang pumupunta doon, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Dito sa mundo, our physical body, pag hindi ka kumakain at kung wala kang pambili ng pagkain, nagugutom ka. Pag wala kang pambili ng tubig, wala. Pag uminom ka ng tubig na hindi malinis, nagkasakit ka. Saglit lang. May sakit na. Nagtatai ka na. Masakit na yung tiyan mo kasi yung tubig hindi ka malinis. Kahit anong ingat natin. Pero pag wala ka ng kinakain, wala ka na talagang grabe. Pag dito sa mundo, lahat ang hirap. Pero sa langit, sabi ng Diyos sa kanyang salita, doon wala ng gutom, wala ng uhaw, mga kapatid. Makikita natin yan sa Book of Revelation chapter 7, verse 16. Ito sabi niya, you shall hunger no more, neither thirsty anymore, neither shall the sun light on them, or nor any heat, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them into living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from your eyes, mga kapatid. Sabi dito, never. Ano daw, dito sa verse 16, sabi dito, never again will be hunger or thirsty, neither sun, nor ako, yun nga. Tapos yun nga, dito sa sinasabi dito yung wala ng araw na mainit ng sa'yo, yung mga takot sa araw. Yung mga maraming mga takot sa araw, baka masisira yung So doon, wala nang matinding init doon. Dito takot tayo sa araw, takot tayo magbilad, talagang grabe ang natin. Takpan natin yung mukha natin.
Kasi ang liwanag doon ay nagmula sa kaningningan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Hindi na tayo magugutom. Kaya ito pa mga kapatid ang pangarapin natin na makamtan kahit abala tayo sa napakaraming bagay sa mundo. Pero higit sa lahat, tiyakin natin na yung heaven, yung langit, ang patutunguhan natin mga kapatid. Ang ating journey, ang pinakamahalaga, amen? Yun ang ating anuhin. Dahil sa langit, ito pala ang yun nga, ito yung perfect place na talagang ibang klase ang lugar sa langit. Ang bawat isang naroon sa langit, lahat tayo ay gagawin natin doon ang parangalan. Pag andun na tayo sa ito yung sinasabi doon. Pag andun na tayo sa buhay na walang hanggan, ang bawat isang naroon sa langit, lahat tayo ay gagawin natin doon ang pangaralan, papurihan, sambahin, luwalhatiin sa lahat ng oras ang ating Panginoon. Yung nakaupo sa trono, mga kapatid. Yung itong ginagawa natin ngayon dito sa mundo, ito yung isang training ground. Yung ginagawa natin dito, yung mga umaawit tayo, nagbibihis tayo, nagsusuot tayo ng magandang damit, pumunta tayo sa church para palakpakan natin ating Panginoon. Dito sa church, sinataas natin ang ating mga kamay. Amen. Dito sa church, niwalhati natin ating Panginoon. Di ba habang umaawit tayo, tinataas natin ating mga kamay. Ito ay training ground lamang. Kasi ang man yung ginagawa natin, ito din yung ang gagawin natin sa langit mga kapatid. Magpuri, aawitan natin ang Panginoon habang siya ay nakaupo sa kanyang trono mga kapatid. Ito yung doon. Kasi pag andoon ka na sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri lang sa Panginoon. Patuloy natin siyang awitan, parangalan, papurihan. Kaya ang ginagawa natin, sinasamba natin ang Panginoon, kinakausap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating prayer, ito din ang ating gagawin, mga kapatid, habang ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono. Worth it mga kapatid. Dahil habang sinasamba natin ang Diyos, grabe ang atmosphere sa langit mga kapatid. Habang nagpupuri. Kahit dito habang nagpupuri tayo, pag bumaba yung Holy Spirit ng ating Panginoon, hindi natin namalayan na umiiyak ka na. Presensya ng Panginoon yun. Umiiyak ka na, naramdaman mo na ang presensya ng Panginoon habang umaawit ka. So napaka-bliss yun mga kapatid. Kasi niyakap ka na Panginoon, pinaramdam ng Panginoon na ikaw ay mahal niya. Umiiyak ka, naisip mo ang lahat ng mga kasalanan mo, kaya umiiyak ka. Umiiyak ka, Lord, tatawarin mo ako sa iyong mga kasalanan. Lord, isusuko ko ang buhay ko sa iyo, Lord. Nandoon yung pagpakumbaba mo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya grabe, ang balik sa Diyos sa bawat isa sa atin habang sinasamba at pinupuri natin ang Panginoon. Yun lang ang maranasan natin. Walang ibang hinihiling ang ating Panginoon kundi paglingkuran siya ng buong katapatan with pure heart. Kasi hindi ka makapaglingkod sa Panginoon pag marumi yung puso mo, marumi yung isip mo. Paano ka makapaglingkod sa Panginoon? Hindi ka makapaglingkod sa Panginoon kung meron kang kaaway dyan, kung meron kang marami. Paano ka makapaglingkod sa Panginoon? No, wala. Nakita ng Panginoon ang puso mo, ang isipan natin, nakikita ng Panginoon kung ano ngayon ang nasa puso mo. So isurrender mo yan sa Panginoon, hingi ka ng tawad sa Panginoon. Di ba may sabi na, bago ka magpuri sa Panginoon, hingi ka muna ng tawad. Di ba? Wala, paano ka magpuri na mayroon kang galit sa puso mo? Ayaw ng Panginoon yun mga kapatid. Yung mga ganong, mga senaryo sa buhay natin. Talagang napakasarap. Pag nandyan ka na sa piling ng Panginoon, pag andyan ka na sa presensya ng Panginoon, parang ayaw mo nang matapos ang lahat. Parang gusto mong umiyak sa Panginoon. Naramdaman niyo ba yun mga kapatid? Ang sarap umiyak sa harapan ng Panginoon. Hindi mo alam, bakit ako umiyak? Bakit ang daming luha? Naramdaman niyo ba yun? Daming luha. Hindi mo namalayan. Bakit ako umiyak?
Kaya mga kapatid, ito ang salita ng Panginoon. Ito yun ang ating mithiin. Na maranasan natin ang pangako ng Panginoon na walang kamatayan. Pag ikaw ay mamatay, sa kabilang buhay, wala kang kamatayan. Ang kasama mo ang Panginoon. Hindi ka naiiyak doon. Hindi ka na magugutom doon sa langit. Wala nang dilim doon. Kasi wala nang gabi. Lahat ang mga tao doon sa langit. Hindi ako nagsasalita niyo. Nag-base tayo sa Bible, mga kapatid. Nandito sa Bible. Ito yun ang daan. Ang salita ng Panginoon. Ito yun ang daan para malalaman natin ang katotohanan ng ating Panginoon. Itong Bible, ito yung ang daan para malaman natin kung gaano kakamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi buhay natin, ano mo bang hintayin natin? Tumatanda na tayo, ilang taon na ba tayo? Kailan pa tayo maglingkod sa Panginoon? Kailan pa tayo mag-focus? Yung ugod-ugod ka na. Di ka na nakapag-serve sa Panginoon. Diba? Kailan pa? So, ito ang panahon. Ito yung ang mga pangako ito yung pangako ng Panginoon na napakasarap ng pangako ng Panginoon sa bawat isa, sa bawat taong naglilingkod na may katapatan sa Diyos. Ito yung ang ating basahin niyo yung mga verse na ito. I-meditate niyo ang mga verse na ito, mga kapatid. So yun nga, na tayo? Last verse na tayo. Ang bilis lang, no? Parang conclusion na. Parang tahimik Tayo may time tayo, mga kapatid. Sensya na kasi may time. Hindi tayo pwedeng magtagal kasi may time. So pero itong iiwan ko na verse sa bawat isa sa atin. Dito sa book of Hebrew, chapter 12, verse 26 to 29. So inaano ko ito na unshakable faith. Pagbabasahin natin ang verse na ito, hindi ko sa makita. Sabi dito, at the time, his voice shook the earth, but now he has promised. Sabi niya, once more, I will shake not only the earth, but also the heaven. Sabi ng Panginoon. Their words, once more, indicate the removing of what can be shaken, that is, created things so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence, and for our God is consuming fire, mga kapatid. Tatayo nga tayo, mga kapatid. So alam niyo, mga kapatid, bakit sinasabi ito ng Panginoon? Yayaligin ng Panginoon ang lupa, kasama na ang langit, yayaligin ng Panginoon. Pero meron siyang sinasabi diyan sa verse na yayaligin niya at ang gusto ng Panginoon na mayroong mananatiling hindi mayayanig, mga kapatid. Alisin ng Panginoon yung mga kahinaan mo, yayaligin ng Panginoon na yan. Alisin ng Panginoon yung pride mo, yayaligin ng Panginoon yung masyado kang mapagmataas. Alisin niya ng Panginoon, mga kapatid. Ganon ang Panginoon kabuti sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pag mahal ka ng Panginoon, pag gusto ng Panginoon na maglingkod ka sa Kanya, ipaglaban mo ang ating Panginoon, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, iiwan ng Panginoon sa bawat buhay natin, sa bawat puso natin, yung hindi mayayanig, mga kapatid. Yung paglilingkod natin, walang makayayanig dyan. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, walang makayayanig dyan. Nanatili yan sa buhay natin, mga kapatid. So ito yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Na patuloy tayong maglingkod. Gaano kadami yung mga trials, mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid.
Ang ating Panginoon ay nanatili. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan, mga kapatid. Yayanigin ng Diyos ang ating mga kahinaan. Alisin ng Panginoon ang ating mga kahinaan. Dahil nakita ng Diyos ang buhay natin na mayroon pa tayong pride, mayroon tayong yung hindi pa tayo marunong magpakumbaba. Nakita ng Diyos yung masyado kang jealousy. Amen. Alisin ng Panginoon yan, mga kapatid. Yun ang yayanigin ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Yayanigin ng Diyos sa buhay mo. Dahil nakita ng Diyos kung ano ang mga kahinaan natin, mga kapatid. Sa pagyanig ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, we have a great purpose sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yung mga situation sa buhay natin, our situation in life, gusto ng Diyos na manatili yun, manatili tayong tapat at hindi mayayanig. At maninindigan tayo. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon, mga kapatid, na manatiling maglingkod sa bawat oras ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Alam ko, mga kapatid, na sa oras na ito, tikat natin ating mga mata, mga kapatid, at awitan natin ang ating Panginoon. Yung with all I am, and to yours. Alam niyo, mga kapatid, itong kanta na ito, gusto ko ito eh. Paborito ko itong kanta na ito. Kasi parang nararamdaman ko yung alam mo, tanungin mo yung buhay mo, yung sarili mo. Who am I? Sino ba tayo? Wala, di ba? Wala tayong maipagmamalaki, di ba? Kasi yung buhay natin, lakas, ay mula sa Panginoon. Yung commit natin. Buhay natin sa Panginoon. For you, Lord, only. In the palm of your hand, and I am yours. Yes, Lord. I am yours. Sabihin niyo, I am yours, Lord. Jesus, I believe. Yes, Lord, we believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, the
Makakabigay sa amin ng kaligayahan. Walang makakabigay sa amin ng kaligayahan. Kundi ang ating Diyos lamang na manatili lamang tayo makita sa Panginoon. Manatili tayo magpuri sa Panginoon na may katapatan. Manatili tayo magmamahal sa Panginoon ng buong puso. Dahil ang buhay natin, buhay tayo dito sa mundo. Hindi tayo mabubuhay habang buhay dito sa mundo. Jesus, I belong. Just for you, Mr. God. The reason that I live, the reason that I see. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Sa oras na ito, Lord God, narito kami, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong mga nilalang. Alam namin, Lord, na mahal mo kami. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Dahil kung hindi mo kami mahal, Panginoon, hindi mo binigay ang buhay mo para sa amin. Kaya, narito ka sa mundo para makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Kaya ka nagtiis, naghirap dahil sa aming mga kasalanan. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kaya kasi gusto mo, Lord, na makasama mo kami sa buhay na walang hanggan, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kung sino man, Panginoon, yung mga anak sa oras na ito, Lord God, na mayroong mga kahinaan, mayroong mga pagkukulang, Lord, na walang imposible sa iyo, Lord God. Everything is impossible, but you is nothing impossible. Kaya, Panginoon, salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa dugong mo. Salamat sa cross. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Ang buhay namin ay kulang pa na ibigay namin sa iyo, Lord. Wala kaming maipagmamalaki sa iyong harapan, Lord God. Wala kaming maibalik sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na binigay mo sa bawat buhay namin, Lord God. Kundi yung katapatan lamang na maglingkod sa iyo, Lord God. Ng buong katapatan na mag-serve sa iyo, Panginoon. Yun lamang, Lord, ang may babalik namin sa iyo, Lord God. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi. Amen. Kaya mo tayo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We are blessed sa message ng Panginoon sa ating lahat. Amen. So kung ano yung itsura ng heaven, kung ano yung nandun sa heaven. Amen. So sa heaven, may pagbibigay pa ba? May pagbibigay pa ba? Amen. It's time for tithes and offering, mga kapatid. Sa oras na ito, it's time for our tithes and offering. It's time for giving. Ayan. So sabi kanina, it's a training. Bakit tayo nandito? It's a training. Amen. Training ng Lord.